Dito na ako guys sa Fanling. Grabe ang mahal ng pamasahe, $22 from Central Fanling. My goodness. Grabe ang ang pamasahe ko ngayon ng laki. Pero okay lang guys, nagawa ko naman yung mga dapat kong gawin. Dito ako dadaan sa park. Nabili ako guys ng orange. Ayan, maano pala yan. Maganda, malakas sa calcium. Vitamin C, calcium. Okay. Ay, may bagong bahay pala dito. Oh. Sierra Life. Wow. Dito na guys, yung park na lagi kong nagja-jogging dito tuwing gabi after ng dinner namin. Kakatuwa yung si Amo, supportive yun sa akin sa mga outdoor activities ko. Ayan. Napakaganda dito guys, malamig. Namimiss ko ang lugar na to. Ayan, nag-ano ako dati dyan. Dyan. Good morning guys, dito na naman tayo sa hospital. Schedule natin sa blood test. Pang second to the last kong chemo ito. For blood test. Ayan. Thank you Lord, matatapos na ako. Sana naman yung magkuha ng dugo sa akin ay yung lalaki kasi magaling siya, isang tusok lang okay na siya. Yung dalawang babae napakasakit kumuha ng dugo. Yung pagtusok ba nila ng karayom hindi nila agad makuha-kuha yun, kaya lagi kong pinagpipray na pag nag-blood test ako or nagkikemo yung lalaki ang makapag sa akin, makapag-assist. Grabe ang init guys, nakakasuffocate. Nakamask, hindi naman pwedeng hindi magmamask. Nandito na ako guys sa Hong Sing Garden. Dito ako sasakay ng 290X papuntang immigration. Yan, buti na lang makulimlim na mahangin, hindi siya ganun kainit. Sana walang maging problema sa documents natin guys. Kasi si Amo inapagawa ko siya ng supporting letter. Hindi na daw kailangan. Alam nyo kasi guys, matagal na walang trabaho si Amo. So yun, mako-question ako sa immigration. Wala siyang supporting letter. Pero i-hire niya ako. Wala naman siyang work, wala siyang income. Pero kasi yung sahod ko guys, sponsor yun sa kanya ng kapatid niya, ng kuya niya. So kaya nakakapagpasahod siya sa akin kahit wala siyang trabaho. Kailangan ng supporting letter. Sana hindi na guys. Sana wag na ako magpabalik-balik. Mag-walk-in lang ako guys sa immigration sa main mismo kasi nga wala nang available slot sa pagpa-book ng appointment. Sinabihan ko na siya matagal na. March pa kami may sa bahay, kumuha siya ng kontrata sa immigration. So inabot kami ng April na bago namin na ayos-ayos. Ang gusto niya kasi i-online apply namin yung contract renewal. Sabi ko sa kanya hindi nga pwede kasi mahirap pag cellphone lang ang gamit. Wala naman tayong laptop, wala tayong computer kako. Ayun, hindi na daw kailangan ng mga ganong cellphone daw, okay na. O nung gawin namin, labot kami ng ilang oras sa lamesa sa pag-asikas, pag online na yan. Hindi niya rin nagawa.
Hindi rin namin nagawa. Sumakit lang yung ulo ko. Tapos kahuli-huli yan, sumakit na din siguro yung ulo niya. Kapipindot sa kadudot sa cellphone niya. Sabihin sa akin, sige na nga, pumunta ka na ng immigration. Hindi niya alam kung ano yung mga requirements niya, yung kailangan niya. Sabi ko kagabi, bigay mo sa akin ID mo, ipiprint ko sa baba. Buti na lang si IB may printer. Yun. Photocopy ako sa baba. Lahat ng documents ko na kailangan photocopy na ano ko doon na print sa baba. Hindi ko na kailangan magbayad. Morning guys, it's me again. Dito na naman tayo sa hospital. Kahapon galing din tayo dito pero blood test natin. So ngayon ang aking appointment sa doktor. Malalaman natin kung maayos ang blood test ko. Sa tingin ko naman okay lang. Pass tayo guys. At pag wala naging problema, diretso ang chemo natin bukas. Dito na ako, dito pala ako sa ground floor. Ang aga ko guys, before 8 umalis na ako sa bahay. Matagal kasi ang bus sa amin Every 30 minutes dumadaan yung bus na papunta dito sa area na to. Parang wala pang staff doon sa machine. Sarado pa rin ang cashier guys, maaga pa. Tapos ko na guys magpa-check up. Nakuha ko na rin yung appointment slip ko para bukas sa chemo at saka sa mga susunod pang appointment. Nandito naman tayo sa social service. Magpapasa ako guys nito. Ayan, hintayin ko na lang tawagan yung name ko. Wala na akong number. Ipapasa ko lang ito guys yung insurance certificate ko. Tapos ayun po, pumunta rito. Bago nga pala ako pumunta rito guys, nagpunta muna ako sa pharmacy para kuhanin yung number ko. Kasi matagal ang pag-antay ng gamot guys, 1 hour. So, punta muna ako dito. At least maaga pa akong natapos sa clinic sa taas. Guys. Thanks God. Everything's very smooth. Ayun, sabi ng doktor sa akin, chinek niya yung opera ko. Maayos naman daw. Ayun, sabi ko nga, numbness pa yung bandang likod, balikat at yung braso. Ay, ganun daw talaga. Self-check ko yung kabilang deli ko. So, yun, may CT scan ako sa May 4. Yun, guys. At, yun. Pagkatapos daw ng dalawang natitira ko pang treatment, bukas, tas may isa pa sa May. Ayan, tapos na yung gamutan ko guys. Thank you Lord. Follow up, check up na lang. Talagang dinadalangin ko na ang CT scan ko walang maging problema. I think everything is good naman. Magiging maayos ang lahat. Thank you Lord. Babalik na sa normal ang buhay ko. But actually, ginawa ko namang normal ang buhay ko pero napakahirap. Ang hirap talaga guys na may sakit. Hindi birong sakit. Hindi birong sakit ang cancer. Paghihirapan mo talaga. Ay, thank you Lord. Nalampasan ko na. Ang bilis ko guys. Natapos na ako. Anong oras pa lang? Kala ko butin ako ng late in the afternoon. Ang ginawa ko kasi after ko pumunta ng pharmacy, kumuha ng number, bumaba ako sa social service para asikasuhin yung insurance, yung ano ko, yung paper ko, yung insurance certificate ko, pinasa ko. So nung pagkatapos ko doon, pag-akyat ko, ayun, nandun na yung number ko, na-call na yung number ko. So, check naman natin kung anong oras yung bus. Tapos na ako guys, magpa-chemo. Ngayon nandito naman tayo sa cashier.
ano, pila tayo sa pagbayad. Grabe guys, after ng chemo ko, humalat ang tiyan ko. Kaya nagdaan ako ng 7-Eleven para, ayan, magmerenda muna bago umuwi. Good morning guys, another si Doctor. Ayan, dumaan muna ako sa cashier, sa Sure-Off, para i-register itong aking appointment slip. Yan, sabi ko lang meron akong waiver. Yun guys, ang dali dito. Ang dali ng gamutan dito. Pagpapagamot, hindi ka mai-stress talaga. Yung pag-aasikaso, yung pag-aasikaso ng mga papel, pag yan, mag-apply ka ng mga waiver na yan, funding, napakabilis guys. Walang ichiboreche. Naku, napakadali. Kahit pa yung wala kang dalang requirements, ID lang, ibibigay agad nila sa iyo. Basta kailangan mo na, ibibigay niya agad nila sa iyo yung papel para magamit mo na. Tapos yung mga requirements mo, follow up na lang, isusunod mo na lang yun. So last time, nung isang araw yata, ayun, naipasa ko na sa social worker yung insurance ko na binili ni amo, kasi nag-renewhan na kami ng contract. Sana naman nga ay wala maging problema sa immigration. Wala pang letter na dumarating galing immigration. Ay. Yun guys, punta tayo dito sa Black L. Dito ang aking check-up ng aking opera. Check-up ng wound. Hindi ko alam kung doktor ang parang doktor yata. Guys, may kino-construct doon guys, may inaayos. So dito tayo daan sa kabila. Okay. Sa Black L. Ano ba yan? Black L. Ano ba sila? First floor? Nalimutan ko na guys. Tagal ko ng parang 6 months bago ako makapunta rito. Dismissan sila Sabado ngayon, walang gasinong tao. Madali siguro ako matatapos. Sabi ko kay Lola, may pagkain naman doon, initin niya na lang, siya na lang kumain. Kasi hindi ko alam kung anong oras ako uuwi. Magluluto na lang ako ng noodle. Yatlaw, umkoy. Yatlaw, umkoy. Yun. Dito nga pala guys, sa breast center, maayos ang aking check-up dito kasi tiningnan ng nurse, ng head nurse ang aking inopera noon. Okay naman siya, pero yung aking numbness ng back and arms at saka ng aking feet na masakit, normal daw yun.